Habang lumalakas ang bagong henerasyon at ang First Division, lumalabas naman ang mas madilim na sekreto sa likod ni Kaiju, number 9. Episode 4 ng Kaiju number 8 Season 2, ay sumisilip sa mas malalim na lihim ng Kaiju number 9. Habang ang Defense Force ay patuloy na lumalakas, nagsisimula namang magpakita ng kanyang tunay na plano ang pinakamapanganib na kalaban. Isang gabi ng kasinungalingan, eksperimento, at hindi inaasahang paghaharap ang nagbukas ng bagong kabanata ng digmaan. I am curious about this. Let's start after this intro. My shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take. Simula ng episode. Nagsimula ang episode 4 sa isang madilim na underground laboratory. Isang eksena kung saan ipinakita si Kaiju number 9, na nakasuot ng isang human disguise, kasama ang ilang mutated Kaiju na parang mga eksperimento. Tahimik siyang nakatingin sa mga tube na naglalaman ng mga Kaiju embryos. Sa kanyang malamig na tinig, sinabi niya, "Malapit na, konti na lang at makukumpleto ko na ang hukbo." Dito nagsimulang lumutang ang mas malaking banta, hindi lang basta mga Kaiju ang kanyang ginagamit, kundi mga tao na unti-unting ginagawang host ng kanyang eksperimento. Samantala, ipinakita naman ng mga recruits kasama ang First Division sa kanilang barracks. Si Reno at Iharo ay masigasig na nag-eensayo, samantalang si Kafka ay nakaupo at nag-iisip pa rin tungkol sa sinabi ni Narumi sa nakaraang episode. Hindi niya maalis sa isip ang posibilidad na nahahalata na ni Narumi ang kanyang sekreto bilang Kaiju number 8. Sa isang tahimik na pag-uusap, lumapit si Narumi kay Kafka at nagsabing, "Hindi kita pinipilit magsabi, pero kapag dumating ang araw na kailangan kitang pagkatiwalaan, huwag kang mag-atubiling ipakita kung sino ka talaga." Isang emergency alert ang biglang sumabog. Sa isang malayong syudad, may biglaang pag-atake ng Kaiju Swarm, mga maliliit ngunit mabilis na nilalang na sabay-sabay umatake sa mga gusali. Agad na ipinadala ang First Division para rumspondi. Pagdating nila, nakita nila na hindi ito ordinaryong swarm. Ang mga Kaiju ay kumikilos ng sabay-sabay, parang may iisang isip na gumagabay sa kanila. Kahit na maliliit, nagdulot sila ng matinding pinsala dahil sa bilis at dami. Habang nakikipaglaban ang mga sundalo, napansin ni Reno na bawat galaw ng mga Kaiju ay parang nakasynchronize. Nakaramdam siya ng matinding kaba at sinabi sa sarili, may nagko-control sa kanila. Tama siya. Sa isang mataas na gusali, pinakita si Kaiju number 9, na nakatayo, pinagmamasdan ang laban. Ginagamit niya ang kanyang kakayahang mag-sync sa mga Kaiju para gawin silang parang iisang organismo. Sa kasagsagan ng laban, biglang sumugod ang isang malaking mutated Kaiju, mas malakas kaysa sa ordinaryong swarm. Nakaharap ito ng First Division at ipinakita muli ang lakas ni Narumi. Gayunpaman, napansin nila na tuwing natatamaan ang Kaiju, agad itong nakaka-recover dahil sa remote regeneration ability mula kay Kaiju number 9. Habang halos masupil ang mga sundalo, naramdaman ni Kafka ang bigat ng sitwasyon. Gusto niyang lumabas bilang Kaiju number 8, para tapusin ang laban, ngunit pinipigilan niya dahil natatakot siyang mahuli ng First Division. Sa isang matinding eksena, muntik nang tamaan si Reno, at napasigaw si Kafka ng, "Hindi ko na kayang manahimik." Nag-transform siya sa kanyang Kaiju form at agad na pinunit ang mutated Kaiju sa isang malakas na suntok. Nagulat ang lahat, lalo na si Narumi, ngunit imbes na takot, makikita sa mukha ng Captain ang ngiti ng pagkilala. Sa pagtatapos, umatras si Kaiju number 9 habang nakatingin kay Kafka mula sa malayo. Sa malamig na boses, sinabi niya, "Sa wakas, nagpakita ka na, Kaiju number 8. Ikaw ang susi sa aking plano." Nag-end ang episode sa isang cliffhanger, alam na ng Defense Force ang sekreto ni Kafka,
at nagsisimula ng gumalaw ang tunay na plano ni Kaiju number 9. Abangan ang ating susunod na episode.